Korte Suprema lamang ang pwede magsabi kung ano ang legal at hindi, kung ano ang constitutional at hindi. Pangalawa, kasaysayan lamang with the benefit of hindsight ang pwede makapagsabi kung sino din ang tama at mali kaugnay sa kanilang paniniwala. Walang pagpapasyang ginawa. Ito ang binigyan diin ni Senate President Francis Jesus Escudero matapos magkasundo ang mayorya ng impeachment judges na humingi ng karagdagang impormasyon at sertipikasyon mula sa Kamara. Partikular ito sa patunay na hindi nilabag ng House of Representatives ang one impeachment per year na utos ng saligang batas kaugnay ng impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ng presiding officer ng impeachment court, maaaring gawin ng naturang korte ang motu proprio o ng sarili nito ang pagdedesisyon kaugnay ng hangarin nito. Para sa mga hindi sang-ayon dito, malaya naman anya silang questionin nito sa impeachment court o sa Korte Suprema kung sa kanilang palagay ay may paglabag sa batas. Ngunit ayon kay Senador Escudero, hanggat walang temporary restraining order o kautusan na inilalabas ang Supreme Court ay magpapatuloy sila sa kanilang proseso. Wala sa lugar para sa akin ang Kamara na hindi sumunod sa ipinag-uutos ng impeachment court. Hindi ito parang BICAM na kailangan naming mag-agree. Ito'y kautusan galing sa impeachment court na nakatuon sa prosecutor na isa lamang partido sa kaso. Dagdag pa ng mambabatas, hindi magkapantay ang partido at ang korte saan mang kaso o saan mang bahagi ng mundo. Hindi kami magkapantay pagdating sa bagay na ito. Hindi ito House at Senate kung saan co-equal ang mga ahensyang yan. Sa parte ng impeachment, korte ang Senado, prosecutor ang Kamara. Nilinaw din ni Escudero na walang nawalan ng jurisdiksyon. Nakalagay anya sa mosyon na isasagawa ito nang hindi idinidismiss o tinatapos ang impeachment case. Patuloy rin ang proseso ng impeachment trial kung saan ilang dokumento ang inilabas na ng impeachment court. Una na dito ang liham sa Kamara na ipinagbibigay alam sa kanila na hindi na matutuloy ang kanilang presentasyon ng articles of impeachment dahil nagawa na ito kahapon at nakonvene na rin ang korte. Bukod dito, nag-issue na rin ang impeachment court ng summons kay VP Sara Duterte. Gayon din ang mga pinagbotohang order ng impeachment court, kabilang na ang pag-remand o pagbalik ng kaso sa lower chamber. Habang inatasan rin ang House Prosecution Panel na magsumite ng resolusyon mula sa 20th Congress na gusto pa nilang ipursige ang pag-prosecute at pagsampa ng kaso laban kay VP Sara. Pagkatapos makapag-adjourn ng impeachment court kahapon, sinabi ni Senate President Francis Escudero na muli itong magbubukas sa pagsisimula ng 20th Congress mula July 28. Inaasahang tatalakayin, pagdidebatihan at pagbobotohan ito ng mga bagong hanay ng mga senador sa susunod na Kongreso. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.